Okay. Sinusundan ko nga yung sinabi mo, ano? Napansin ko, Sinera. Ang mamanis dyan, tandaan nyo ha, sa panahon ngayon, nagmamanis dyan, naghaharap rin tayo, makikita rin tayo. Ang utak ninyo ay pagka-satanas, ano? Hindi nyo pag-aari yan, mga walang niya kayo. Hindi nyo pag-aari yan. Pag-aari ng taong bayan yan. Pera ng taong bayan. Sino man gago inutosan yung dyan? Mga tarantado kayo. Ha? Nakita nyo kayo. Matatapos rin natin yung mga anong tawag doon? Mutulan tuloy ako. Dito na nga lang ako sa Congress. Masarap pag-usapan ng Congress, ano? Hoy! Congressman! Mga gago kayo! Harapin nyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamunin na suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamon na suntukan. Ayaw pumatol, ayaw natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Natakot. Ha? Natakot. May takot din pala ng ating congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero problema lang, naubos niya ng kaban ng bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman D. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayong magpadikta. Tandaan nyo, matatapos rin ang panahon ninyo. Makita-kita tayo. Kaya masabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo, sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commander. Mayroon tayong tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mong mali, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo? Mas masarap nga sa hulo eh. Tahimik eh. Pag walang barilan. Ano? Tahimik, ano? Pero ikaw, Congressman Puno, Congressman Abalos, kayo ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto niyo hamon ko? Suntukan? Si Abalos, medyo bata-bata yata si Abalos eh. Hindi ko kaya eh kasi mabubusan ako ng siya. Si Puno! Hoy, Puno! Masyado na po namumulitika ang gobyernong ito. Napapabayaan na ang tunay na problema ng ating bansa. Kaya kayo mga congressman na mga super buwaboy at buhaya at baboy sa kapal ng balat, nasaan ang inyong puso para sabihin yung unethical ang ginawa ni Congressman Kiko Barsaga? Nasaan? Yan po ba ay meron kayong katibayan? Maipapakita nyo ba sa amin na naghahalal sa inyo ang katibayan na yan ay against sa ethical standard o ethical manner? Meron pa kayong circular memorandum na magpapakita sa amin na legal at pagsuspindi nyo kay Congressman Kiko Barsaga na nagsasabi lamang ng totoo at nagpamalasakit sa ating inang bayan? Bakit hindi nyo suspindihin ang mga isiniwalat nila Diskayna, nila Sargent? Bakit hindi yung mga yon na na-involve sa korupsyon, na-involve sa ghost project ng flood control, na kung tutuusin ang sinasabi ninyo na crimes against humanity ang ginawa ng Pangulong Duterte? No! Big no! Ang crimes against humanity ay ang mga namatay, sobrang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Dahil ang pondo ng bayan ay kinuragot nyo at hindi napunta sa tamang proyekto, kaya lumaganap ang pagbaha.
Buong Pilipinas na ay apektado ng baha. Yan po ang crimes against humanity. Hindi po ang ginawa ng Pangulong Duterte. At hindi rin po against sa ethical ang ginawa ni Congressman Kiko Barsaga. Sana naman kayong mga congressman, mga senator, kayo ay nalandyan, hindi para magpayaman lamang, kundi pagyamanin nyo ang buong Pilipinas, hindi ang mga pamilya nyo lamang. Nakakapanggigil kayo mga congressman, senator. Binigyan kayo ng pagkakataon na maluklok dyan upang paglingkuran ang bansang Pilipinas. Subalit ano itong aming natuklasan? Mali-malit ang mga pera. Sa buong building nakalagay ang pera. Ano ibig sabihin yan? Mga duwapang kayo, mga wala kayong puso, habang ang mga maliliit na mamamayang Pilipino ay umiiyak na walang makain. Kayo naman, andun nag-i-enjoy sa iba't ibang bansa kasama ang inyong mga pamilya. Yan ang unethical manner. Yan ang isa rin crimes against humanity. Dahil natanggalan nyo ng pondo ang bayan, kaya maraming nagugutom at walang project na ibibigay para pakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya kami rito ngayon ay nagkakaisa upang kayo gisingin. Simulan nyo naman na paguhin ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Huwag lamang ang inyong mga bulsa at ang inyong mga pamilya. Alam ko, malalakas ang loob nyo na suwayin at gumawa ng hindi tama dahil meron kayong kakampi sa tuwing darating ang eleksyon, ang smart magic. Yan ang inyong kakampi at yan ang inyong sinasandalan. Kaya sobrang kapal ng mga pagmumukha nyo na pagnakawan ang bansang Pilipinas o ang gobyerno. Dahil pagdating ng halalan, money lang yan, mamamagic na naman ang resulta ng halalan. Ganyan kayo kasama, mga congressman na kurakot. Hindi naman kayo lahat ay mga kurakot. Meron dyan ilan-ilan na talagang nagsiservisyo at naglilingkod. Subalit, kung nagkakaisaan nyo, isa lang ang preba, ang pagsuspindi nyo kay Congressman Kiko Barsaga ay isang pagsupil sa kanyang karapatan. Sayang, may kakampi na sana ang mga mamamayang Pilipino. Subalit inyong tinatanggalan ng karapatan. Mga congressman, sana naman maisip nyo ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Wala na kayong ginawa kundi puro hearing, puro politika. Wala na kayong inisip na development sa bansang Pilipinas. Hindi nyo na ginawa paunlarin ang bansang Pilipinas. Kawawa ang next generation sa ginagawa nyo. Kaya sana naman, habang hindi pa uli ang lahat, gumising na kayo mga congressman na buwaboy. Buwaya sa kapal ng balat. Baboy kung lumamo ng pondo ng bayan. Sana maawa kayo sa mga mamamayang Pilipino na sobra-sobra na ang kahirapan. Wala man lang kumokontrol sa inyo sa mga presyo ng bilihin. Wala man lang sa inyong kumokontrol sa presyo ng pagtaas ng kuryente, pagtaas ng tubig na bayarin. Wala. Dahil abala kayo sa pagbanat, sa pamumulitika sa pamilya Duterte. Actually, ang pamilya Duterte ay hindi namumulitika. Rume-response lamang sila sa mga pinaggagawa nyo. Hindi sila namumulitika. Kayo ang tunay na ugat ng problema ng bansang Pilipinas. Kayo mga congressman, mga politiko kurakot, ang tunay na ugat ng problema ng bansang Pilipinas. Kaya darating ang panahon, abolish the Congress. Sayang ang 250 plus na mga congressman dyan na may mga pondo, may mga sahod. Subalit, kinukuragot nyo ang pondo, hindi nyo binibigay para sa tao. Kaya wala kayong silbi. Tama ang sinabi ng ating kasamahan. Wala kayong silbi. Kaya darating ang panahon, mawawala rin kayo sa pwesto. At ang Congress mismo, pupurahin na yan sa konstitusyon. Maraming salamat po.